uulitin natin, hindi totoo na tinanggalan kayo ng prangkisa ni Presidente. Walang kapangyarihan si Presidenteng magtanggal. Ang may trabaho niyan, tungkulin po niyan, ay ang Kongreso. At saka hindi nga ang Kongreso, actually, it's not even Congress that remove you on air. Sino ang nagtanggal sa inyo? Ang batas. Because the law says, if your license or franchise has expired, then you cannot operate. It's as simple as that. Dumating ang panahon, nag-expire. Nag-apply kayo. Alam niyo naman ng Kongreso, masusi, sinuri, kinalikot, lahat ng mga ginawa ninyo, naroon yung tumutupad kayo sa tungkulin o ng ilang batas, pero naroon din ang dami niyong paglabag sa batas. Maliban pa doon sa yung mga anchors nyo dyan, nako, yun, ansisihin nyo yung mga anchors nyo. Dahil wala nang ginawa, kundi magpedal ng exaggerated facts o kaya mga false facts. Tapos binibira nyo ang gobyerno. Yan, marami dyan. Di ba, ginalanan ko na sa inyo kung sino-sino yung mga yan. Kaya sabi ko nga doon sa mga kaibigan nating batang yan ang mga reason kung bakit kayo nawala sa IRA. Apart from yung mga violation na ginawa, na siguro sisihin nyo yung mga abogado nyo rin. Kasi yung mga abogado siyempre nag-a-advise. Di ba? Tatanungin nyo anong dapat gawin, ganito, ganyan, o yan, na leche. Kaya, yung nangyari sa inyo, mawalang galang na, mga kaibigan natin, yung mga bata, mga anak na mga nauna sa inyo, you created it yourself. Kayo ang lumika ng sarili ninyong pagkawala sa IRE. Sabi nga ni Presidente Duterte noon, ano bang word na ginamit niya? Meron siyang ginamit na word sa Pilipino, parang ang ibig sabihin, kayabangan kasi, hubris, yun. Naalala ko na, yun ang ginamit niya. Hubris, bakit hubris? Bakit naman hindi hubris? Nagbigay ng pera sa inyo para ilabas niyo yung ads. Dahil kampanya bilang presidente. Nilabas niyo ba? Hindi. Anong nilabas niyo? Yung mga banat ni Trillanes. Yung paninira niya, yung sinasabi niyang merong pera, milyon-milyon, yung pala 14,000 lang ang pera ni Presidente diyan sa BPI. Hindi ba yun ang inilabas nyo? Kung hindi pa kayo na issuean ng injunction ng hukuman, hindi kayo titigil. Sige nga. Tapos isisihin yung Presidente. The fact alone na nag-apologize, mabuti nga, nag-apologize, napuri pa nga natin. Nag-apologize yung chairman. Sino nga ba ang chairman? Si Mark. Si Mark ba? Hindi, yung isa, yung Presidente. Si Carlo Katigbak, hindi po ba? Napuri natin, nag-apologize siya sa kanilang pagkakamali. That fact alone, admitting and expressing the apology, is already proof, prueba, na nagkamali kayo. Tapos, nagkamali na nga kayo, kasi akala nyo si Marojas ang lalabas. Kaya binira nyo ng binira si Mayor Duterte bilang kandidato, yung mga anchors nyo. Nung lumabas na, at nagsalita na nga na mali yung ginawa nyo, sa halip na kayo ay humingi ng paumanhin, yung mga uncle ninyo hindi kayo Mark, hindi kayo Carlo sa halip ng ginawa yon, nagsuplado pa. Lalong matindi yung mga banat ninyo. Sino namang hindi maiinis at i-describe yung demeanor nyo o yung estilo nyo na hubris. Mayabang. Yun ang nangyari. Kaya, sabi nga
We create our own happiness. We create our own destruction. Self-inflicted lahat yung ginawa nyo sa mga sarili nyo. Oh, meron pang isa. May naalala tayo. Nabasa natin sa payagan na yung ginagawa nyong black time sa Zoe ba yun? Zoe broadcast, yung kay Brother Eddie Villanueva, mukhang tinitingnan ng mga kongresista kung ito ay paglabag. Kasi nga naman, meron mo naman black time na 18 oras, parang lease yun. And under the law, pag meron kang franchise, hindi mo pwedeng i-lease, pagbili o paggamit nang walang permiso ang NTC. Wala. Parang, in other words, you're circumventing the law. Lalagot na naman kayo dyan. Tapos, sisisihin nyo na naman si Presidente. Kayo ang lumilikha niyan. Kaya nga, ibig ko nga tawagan si Brother Eddie. Sabihin ko sa kanya, Brother Eddie, baka yung mga manager niya nagkamali. Pag-aralan mong mabuti. Hindi po ba? Kaya, itong NTC, alagay ko, kung hindi mag-iimbestiga, nag-iimbestiga na. Talaga naman trabaho nila mag-iimbestiga. Tingnan natin kung anong kahinatnan.